Ayan mga kababayan na, kung matatandaan niyo po, nabanggit ni Madariaga sa kanyang testimonya, ito pong tungkol kay Michael Yang, na allegedly, kumbaga nagpondo dito po sa kampanya ni Sara Duterte. Kung matatandaan niyo, Michael Yang is a close friend of Sara's father, Rodrigo Duterte, and Michael Yang is also the family boss. Alam niyo yung nag issue sa family, di ba? Yung overprice ng mga kagamitan during pandemic. So, ang sabi nga, si Michael Yang daw po, ang source ng pondo noong 2022 para sa kampanya ni Sara Duterte. Ito po yung grupo na sinasabi ni Madariaga na pinamumunuan niya yung isip o yung Inday Sara is my president. Sabi niya doon, yung pera o yung pondo na ginamit nila para sa isip na organisasyon para sa suporta kay Sara Duterte, galing sa mga kaibigan at supporters daw ni Duterte. Included na nga po dyan si Lin Weishong na in-identify as a financial officer ng Parmalee Pharmaceutical na naging matunog din dahil nga po, kung natatandaan nyo, ito pong prominently na investigation sa Senate during the COVID-19 pandemic na over millions of pesos in government contracts for medical supplies, drawing widespread public scrutiny and controversy. Sabi pa ni Madariaga 175 million pesos in cash galing daw po kay Lin Weishong noong mid-2021 na ibinigay po sa may Quezon City Hotel sa may basement parking. So, idinitali na po doon kung saan dinala, saan niya kinuha, ilang tao yung kasama, at yung mga pera nga po na isusuporta nga para sa kampanya ni Sara Duterte. Pero tingnan nyo mga kababayan, itong mga nasasangkot na di umano napondo sa organisasyon ni Sara, nasasangkot sa mga issue noon. Kumbaga, parang walang nangyari. Naset aside, kinalimutan, dahil ba mga Duterte nakaupo? Kumbaga, hindi na siya nabalikan hindi na panagot yung mga sangkot dito sa mga aligasyon na to. Diba? Yung mga nangulimbat, kumbaga nag-overprice ng pagbebenta ng mga kagamitan ng pandemic. Pero yung pandemic halos lahat tayo, hindi na Pilipinas, buong mundo. Grabe po yung hirap na dinanas. Pero itong mga mapagsamantala, di ba, sa mga tao, sinamantala po nila na, syempre, kinakailangan ng pandemic Kailangan yung mga PPEs na yan yung mga ginagamit natin at sinamantala nila yun. Di ba, yung presyo, imbis na 5 piso lang, hinawang 50. Yung mga PPEs natin na overpriced, di ba? Yan, isa yun sa mga anomalya nga na pinabayaan ng Duterte administration dahil nga po, kaibigan, padrino ng mga Duterte. Di ba? Kasi nga, syempre, nakikinabang sila dun Kumbaga, yung mga yun naman, makikinabang din sa kanila. Di ba? Vice versa lang. May kapalit siya, hindi siya yung libre lang. At ang naging kapalit niyan, yung naranasan na paghihirap ng mga kababayan nating Pilipino. Ito ba? Ito yung sinasabi nila ng Best President. Pero sa totoo lang, matindi pala ang ginagawa pa ilalim. Grabe, ito yung totoong walang pake sa Pilipino. Kasi kapwa mo Pilipino, dinadaya mo, dinudugas mo.